po ba ng palang, paano po ginagawa ang palayok? Iko-correct ko lang, yung palayok at paso, magkaiba yan ha. Dalawang klase. Ang palayok, yung nalulutuan, yung paso, tinataniman. Alin doon ang gusto mong malaman sa dalawa? Yung palayok. Yung palayok na nalulutuan, yun yung kulay itim. Yung palayok kasi, hindi sa amin ginagawa yon. Sa bukid yung ginagawa, manual ang paggawa nun. Ay, yung paso. Yung paso yan, dito yan. May gumagamit tayo ng mga high-tech gadget na, yung mga easy way na para mahulma. Pero manual pa rin ang paghuhulma ng mga paso. Merong paso na may hulmahan, meron namang wala. So, gano'n po katagal gumagawa ng paso? Kung itong pabrika, tatanungin mo 8 years na to, itong kaunang pabrika dito. Tagal na rin pala. So, ano po yung mga pangunahing sangkap po na ginagamit nyo? Siyempre, lupa. Yun ang talagang kailangan lupa. Sir, magandang tanghali po. Paano po na ibang palang sa lumatagla sa mga palang na mula sa ibang bayan ng probinsya? Siguro ang pinaka-the best way, wala namang pagkakaiba. Ang pinaka-ano lang, easy lang na pumunta dito. Mas madali at mas malapit ang puntahan dito. Mas madali bumili at mas mura kaysa sa Pampanga. Yan lang naman ang kalaban. Yun nga po ang sinasabi rin ng karamihan. So, ano po ang may pagmamalaki niyo pagdating sa kalidad ng palang mula dito sa Taiwan? Siguro sa palayok, medyo mahirap sa palayok na nilulutuan. Mahirap ang kalidad natin, medyo mahina tayo sa kalidad pagdating sa palayok sa nilulutuan. Pero sa paso, parehas sa kalidad, matibay. So, ano po ang mensahe niyong para sa mga kabataan na bago pa lang pong mag-uumpisa para sa paggawa ng palayok? Siguro sana magkaroon sila ng interest. Kasi usually nawawala na ng interest ngayon ng kabataan. Puro call center, wala nang pumapalit. Kaya nauubos na yung marunong gumawa ng palayok at saka